Lisensya ng bus driver na nang-araro ng siyam na sasakyan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kahapon. Sinuspindi ng 70 araw ng LTO. Bukod pa dito, inisyuan din nila ng show cause order ang kumpanya ng bus. Hindi bababa sa 10 ang sugatan sa karambola. Ayon sa bus driver, nawalan umano ng preno ang bus. Inaasahan ng LTO na isusuko ng kumpanya ang lisensya ng kanilang driver bago ang pagdinig sa September 4. Pilipinas at Australia, iginit na legal ang katatapos lang na Amphibious and Land Operations o ALON Exercise 2025. Sa closing ceremony, sinabi ni Major General Francisco Lorenzo Jr. ng Philippine Army na hindi laban sa anumang bansa ang pagsasanay, kundi preparasyon para sa anumang banta sa teritoryo ng Pilipinas. Sagot niya ito sa pahayag ng defense spokesperson ng China na kinukonsinti ng ilang bansa ang anilay reckless behavior ng Pilipinas. What we done is within the legal framework of the exercise, and we have not done any wrong. We're doing exercise of freedom of navigation. It is normal for allies and partners to train together, to build interoperability, and certainly normal for allies and partners to exercise within each other's territories. 9 na taong gulang na bata sa Taytay, Rizal na nawala matapos mahulog sa kanal sa gitna ng ulan, natagpo ang walang buhay. Isang mangingisda sa Barangay Santa Ana ang nakakita sa bata kaninang umaga. Agad itong pinuntahan ng Philippine Coast Guard at Barangay San Juan Rescue Team para ma-recover ang katawan. Ayon sa mga otoridad, may mga sugat ang bata dahil sa pagkalunod. Ang pamilya ng bata mismo ang nagkumpirma sa pagkakakilanlan nito. Hindi sila nagbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oid, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.